Hi guys! Welcome sa Lakbay ni Felicidad. So, for today's video, we're going to explore a small town here in Manila where I live for the past 18 years, Pandacan, Manila. So, halika! Dadalhin ko kayo sa isang makasaysayang paglalakbay sa nakaraan ng Pandacan. Ang Pandacan ay matatagpuan sa tabi ng Pasig River. Isa ito sa mga pinakaunang komunidad na nabuo noong panahon ng Kastila. Alam niyo ba na ang Pandacan ay kilala noon bilang isang Little Venice? Dahil puno ito ng mga estero o mga maliliit na kanal na direktang kumokonekta sa Pasig River. Dati, gumagamit ng mga maliliit na bangka ang mga tao ng Pandacan para lamang makapaglakbay sa loob mismo ng Pandacan. Tahimik, maberde, puno ng tubig ang syudad noon, malayong-malayo sa urban area na nakikita natin ngayon. Ang pangalan ng Pandacan ay pinaniniwalaan na nanggaling sa isang halaman na tinatawag din na pandan dahil ng panahon daw noon ay punong-puno raw ng pandan ang lugar na ito. Dito nagsimula ang komunidad noong 1574 at naging tunay na bayan sa paglipas ng panahon. Liit lang ang Pandacan pero mayaman sa kultura. Isa sa mga mahalagang bahagi ng Pandacan ay ang Santo Niño de Pandacan Parish Church. Itinayo ito noong 1730s at ilang beses nang nawasak noong World War II. Huli itong nasunog noong January 2020 na nagsing sanhi ng tuluyan na pagkawala ng imahe ng Santo Niño na 400 years old na. Ayon sa kwento, natagpuan ang imahe ng Santo Niño noong 1600s ng mga batang naglalaro malapit sa Latian. The fire last 2020 also destroyed cultural and religious artifacts in the church, including the 300-year-old convent. Taon-taon ay pinagdiriwang ng Pandacan ang piyesta ng Santo Niño. Ito ang pinakamatandang tradisyon sa buong distrito. Meron ding mga kwento o sabi-sabi noon tungkol sa isang miraculous well, tubig na sinasabing nagpapagaling. Dito umikot ang faith at paniniwala ng mga Pandacan. Kung taga rito ka sa Pandacan, alam mong malalim ang devotion ng community na kahit madaming pagbabago sa lugar, hindi pa rin nawawala ang pananampalataya ng mga Pandacan. Pandacan is also known for its rich artistic and literary history. Sino yun? Dalawa doon? Oo. Okay po. Pero yun, yung statwa, nalala ko. Siya si Francisco Balagtas. Isa sa mga dakilang Pilipinong manunulat ng ating bansa ay minsanang nanirahan dito sa Pook ng Pandacan. Si Francisco Balagtas, ang sumulat ng tulang Florante at Laura. Kaya naman may mga kalsada dito sa Pandacan na ipinangalan sa kanyang mga tauhan sa kanyang akda, katulad ng Florante Street. Kaya naman, habang naglalakad ka sa Florante o Laura Street, ay tandaan na may bitbitong mga kultura, kasaysayan at hindi basta pangalan lamang. The father of Philippine opera was born here in Pandacan, Manila. Siya ay dalubhasang musikero, kompositor at magaling na guro sa larangan ng musika. Ladislao Bonus was born in Pandacan, Manila on June 27, 1854. He composed the first Filipino opera, Sang Dugong Panaginip, and was a prominent musician. Alam niyo ba na sa Pook ng Pandacan, isinilang din si Padre Jacinto Zamora? Ipinanganak siya noong August 14, 1835 sa isang bahay malapit dito sa San Luis Street. Kilala ang pare dahil parte siya ng tatlong paring martir o gumbursa na binitay noong February 17, 1872 dahil sa Cavite Mutiny. At ang huli sa ating paglalakbay ay ang mga tinayuan ng oil depot noong panahon ng Amerikano. Sobrang nagbago ang Pandacan noong panahon ng Amerikano dahil dito itinayo ang mga oil depot, kaya naging industrial hub ang lugar. But despite of modernization, nanatili ang charm ng komunidad, yung kapitbahayan, mga musika at ang mga tradisyon nito. Bilang parte ng kabataan na mahilig sa kasaysayan at nakatira sa Pandacan, aking ipagmamalaki lagit-lagi ang kasaysayan ng aking lugar. Marami pang mga kwento ang Pandacan na hindi ko pa naibabahagi, kung kaya't ikagagalak ko, ilakbay pa kayo sa mga susunod kong video. Sana ay namangha kayo at may nadagdag sa inyong kaalaman. Dito na nagtatapos ang Makasaysayang paglalakbay sa nakaraan ng Pandacan.